morning, class. Good morning, teacher. So please sit down. So I am Rosemary Moyon. And I am Rhea Dolphines, and today we will be going to discuss about the weathering and soil erosion. But before that, let's have an activity first. So kindly, everyone, please participate. So in this activity, it's entitled Guessing Game. So are you familiar with this one? Okay. So in here, the mechanics of this activity is first is the teacher calls out a color, like for example, like wanna go touch the color red, so you must touch the color red. And students must quickly touch an object that matches the color called out. And the last student to touch a correct color is the one who has to guess the word on the screen. And lastly, the student has only 5 seconds to guess the word. So, are you all ready? So can you stand up, everyone, and form a circle here at the center, class? So are you ready? Yes. Okay. So that's the color green. Green. So which sound only? Okay, walang recall. So Mr. W, here's your question. Just guess the word. Just guess the word. Soil erosion. Very good. So next, touch the color yellow. Mr. Weathering. Oh, very good. So next is touch the color violet. Okay, violet, Mr. Violet. Can you answer this one? Very good. So next, touch the color blue. Oh, Okay, dalawa niya. Again? No. explosion. One. Five. What? Very good. Exfoliation. Like foil. Okay. Next, touch the color blue. Okay, Miss. Sabihon, can you answer this one? Long segregation. Again? Long segregation. The correct answer is
physical weathering. So first, let's have physical weathering. So in physical weathering, can you read Miss Sabihon? Physical weathering, also called mechanical weathering. This involves the mechanical breakdown of rocks into smaller pieces without changing their physical composition. Okay, so in this type of weathering, so it's stated there na break na ang rocks pero dili also bang iyang chemical composition only ang iyang physical appearance or composition. So this can occur if lahi-lahi ang temperature, if a change ang temperature, like for example is freezing and thawing of water, or pressure release like in exfoliation or frost wedging. So we have an example of physical weathering. So we have frost wedging, which happens when water gets into cracks and cracks, then freezes and expands. So diba, as you can see, wala na crack rocks, pero wala na usab ang iyahang composition. Only ang iyahang physical. Okay. So another example is the abrasion. So rocks are worn away by friction
tanom. Involves siya of Microenvironment. sa plants, fungi, and okay, nasabtan na class? Okay, so let's proceed to the next lesson or topic, which is about the soil, which will be reported by Miss Limoya. So again, good morning class. So before we proceed, what are the types of withering? So anyone? So Miss Lovely. Types of withering, ma'am, there are 3: physical, mechanical, and biological. Okay, naminaw gid ay. Very good. So before we discuss about the topic about soil erosion, I have question here. So for your own understanding, what is soil? So if you want to answer it, can you raise your hand? Miss Cindy? Miss Bella, do you have an idea what is soil? Just in your own understanding. Whereas, Miss Iniquala. soil is the upper layer of the earth. Okay, very good. Thank you. Because Miss Sarah? it can be the grass over the outer layer of the earth. Okay, thank you. Very good, everyone. So, soil is the precious mixture of withered rocks, fragments, organic debris, and moisture. And other people define soil as the material Earth's surface wherein it supports plants' life. So today, we will be discuss about what is soil erosion. So can you read, everybody? Soil erosion is the wearing away or removal of topsoil by natural forces like water and wind or through human activities. Okay, thank you. So if withering is the process of breaking down larger rocks into smaller particles, so ang soil erosion po di ay kay movement of withered rocks and soil from one place to another. So again, ang withering ay process of breaking down rocks. And that while ang soil erosion is movement of the withered rocks and soil from one place to another. So nagets ko ba, class? Okay. So soil erosion has natural causes. Can you read, everyone? Natural process of soil erosion is through dry water, wind, ice, and gravity. So, nanukha na ang gravity na ating man siya sa natural causes of soil erosion. Do you have any idea? Gravity. sa mga objects na ito on the earth. Yes, okay, very good. So, naapil ang gravity is because kay kung kana na like for example, sa water mo kani ang pagbaha. So, kung walay gravity ang water, so ang kana nga particles in that place dili na siya ma-transfer into another place. Same as sa wind. So, kung dili pud kusog o walay gravity ang hangin, so di na siya maka-transfer sa kanang topsoil para ma-transfer into another place. Maong ang gravity appear siya sa natural causes of soil erosion or sila ang agents sa soil erosion. And then ang ice is sa lain lang siya nga lugar kay dili sa ato kay wa man na mag ice no sa lain siya nga lugar. So again, natural causes of soil erosion is through by water, wind, ice, and gravity. Sila ang mga agents sa natural causes. So by the time pass by, kay kanila yung mga tao kay dili kontento kung unsay gihatag sa Ginoo diri nato, mga hilabtanon man jud ta kaayo no. So maong human activities has a big impact of soil erosion. So kani hibaw-an nato siya karon. So
human activities that causes of soil erosion. First is the kaingin. Naka-ibang unsa ni kaingin, guys? Yes, So, unsa man ni siya, babe? pagsunog sa mga plants. Yes, very good. So, ang pagkaingin is ang pagsunog or ang usa ka lugar is muna na siya kahoy or sagot. And then, ang namay mga farmers no, gawa sila kawalingon nga yuta, and then ganahan sila nga mananom. So, ang ilahang paagi class is ilahang sunugon ang usa ka place para ilahang tamnan o mga root crops, like for example, mga mais, mga balanghoy or kamuti. And then, wala sila kahibaw na dako rin na siya impact para maka-cause of soil erosion. Kay mawala man ang fertility sa yuta, and then sa kanang area kay natural na siya mga kanang kahoy nga dagko, and then maka-cause din siya of soil erosion. And then next is ang logging. So what do you think logging causes soil erosion, class? Wala na yung hold sa soil. Yes. Tinuod jud kay kuan manok ang logging kay mas giblame sila kaysa kaning mga nagkaingin. Kay ang logging syempre ilang pamutong kanang mga dagkong kahoy. So nakibaw naman jud ta na ang mga dagkong kahoy sila ang muhog sa kanang yuta nga kanang na in that place. And then basta dagko na siya nga mga dagkong nga kahoy dagko gyud kay na siya o kanang dako siya og roll sa ato ang soil. So once nga pamutong na siya, dako yung kaya na siya cause sa ato ang soil erosion. And then, next is the mining. So, nakabantay mo kaning sa pasar no. So, ang kanang pag-mining, kaya ilang naman ang buuan ang ilang sayuta. So, ang kanang ilang sayuta, kaya mawala dyan na ang iyang lugar. Di ba kung kanang buuan ang usa ka yuta, so, wala na to siya kanang lugar, wala siya base sa ubos, so dali na kayo siya mabumpag or ugnay mga like for example ganito mga earthquake, dali na kayo siya ma-distract. And then kuyaw po na siya kay piling ka sa pasar kay kung naay tsunami kay dapat na sa dagat, so ang ilawang anak niya kay wala na siya makapubunga yung tapa kay i-distract naman sa mga human. And then, infrastructure projects. So, kani, karon sa mga balita, wala gitarong og manage, and then, ang mga iino na infrastructure projects, wala gitarong og dala sa mga nagdumala, morning, ako yung kayo hindi siya ka-problem, karon sa ako ang nasod. So, usa po din siya na problema na nakakos of soil erosion. Kay again, natandog ang kaning ato ang soil, so wa na ikusog ang kanang part diha, so mao nang landslide or flooding. And then next is overgrazing. So do you know what is overgrazing, class? So ang overgrazing ni ay is kanang inyong mama or mga papa ninyo na kanang namoy mga buhi like mga kabaw, kanding, or kabayo. Oo, dayon. Ang kanang nga place kay sigihan na sila o balik-balik na o tugway. And then, mas kusog ang pagkaon sa mga animals kaysa pagtubo sa mga plants. And then, kung magsigit ta o balik o tugway anak nga place kay ang yuta ana is manggahi, wala na siya kanang dili na siya tambok, dili na siya katamnan kay ang tubig kay dugay kanang dili na makasulod sa yuta ba kay kanang basta sigihan siya o balik-balik og tubay sa mga animals kay kanang murag kanang ang soil kay kanang lugahi siya, and then dili na siya fertile para tamnan. And then like sa kaingin is ang burning of grass. Dako pud siya og impact sa ato ang soil erosion ang burning of grass. Kay again, ang grass kay usa po siya nga cover sa soil na para mas mo tambok ang yuta. And then, Ma'am, kasi kalayanan sa burning of grass at kanang kaingin. so ang kaingin
iyang kalahian kay ang kainin is kanang ano ba siya no? Kana nga ang like for example, ang farmers kay wala siya kaugalingon nga yuta. And then nagplano siya na kana nga place is tamna na siya. So mga 2 or 3 years, biyaan na po na nila. So ilang sunugon ang usa ka lugar para tamnan o mga like for example root crops. And ang burning of grass kay ang pagsunog sa mga sagtag gihapon na siya. Pero kanang depende na sa mga farmers kung ilang balikan kung kanang or dili. Pero kasagaran jud ana kay kanang mula naman na sila og kanang lugar kay basta sunugon mo ang usa ka lugar na ilahan na natamnan kay mawa man gud ang fertile sa yuta. And then if there is an causes of soil erosion, na po siya effects. So first is agricultural land degradation. So can you read, Miss Shelley? Agricultural land degradation is a significant portion of agricultural land and is badly eroded, leading to unproductive farming and potential food shortage. So agricultural land degradation no. So ang mga yuta para sa picture kanang magpuga siya and then mangliti kay tungod po sa temperature. So once ang yuta kay may ani siya forma kay di na gyud siya fertile na tamnan kay kanang degrade, so murag natandog siya ba or nakupa ang kuan sa soil. So badly eroded or leading to unproductive farming. So dili na gyud siya maayong natamnan kay ang soil kay dili naman siya fertile. And next is forest deterioration. So can you read, Miss Cindy? Forest deterioration, loss of the timber, reduced water supply, water and air pollution, flooding, and loss of wildlife. So mo ni siya ang atong sa lagi. Forest, ang iyang effect is forest deterioration. So nako jud kayo siya o impact no kay daghan ang mga animals na mawad-an ko kanang ilang puy-anan. And then again, diba ang mga trees is kanang mupubong ko na siya para dili-dali mupaha. And then mag-supply ko na sila og oxygen na ako, no? So ang lagi nako siya og impact. Ang iyang effect is loss of timber, reduced water supply, water and air pollution, flooding, and loss of wildlife. So next is Monisha. Again and again, effects sa soil erosion kay ang usag hapon ang flooding. So known man jud kay this ato it is because sa ginaingon pa na kung unsa nga ato ang bad nga doing in our environment mupalit ra pud na sa ato. So usa pud ni ang flooding. And then landslide. So like for example, katong karon nga bagyo. So sa dito na sa summer is nag-landslide sila. So ganang nako siya o impact nga maka ang binuhatan sa tao, bati nga binuhatan sa tao is mabalik ra dito sa ato maong dapat kanang kita as a human kanang kamauta na mo care o kanang mo prevent para dili maabot sa atuga kaning flooding, kaning landslide, pero sa kasaw na to og pugong kanang naman siya ninyo. So more din siya ang ways on how to control soil erosion. So can you read, everyone? Reduce runoff velocity. Manage slopes and use proper crop selection and soil management to minimize erosion. Maintain high infiltration rate. Improve soil structure through cultivation practices to enhance water absorption. Reduce raindrop force. Use plants and trees to intercept raindrops and lessen their impact on the soil. So number 1, reduce runoff velocity. So manage slopes and use proper crop selection and soil management to minimize erosion. So like for example no kaning sa mga humayan, kabantay mo nga ilang
square. Dili siya flat, radyo nga flat ba? Na siya yung mga square. Kay para, ang kanang nga area diha is ang yuta ana, diha radyo siya pod nga part. And then ang fertile sa yuta is mausa na siya ana nga part. And then sa pikas na pod, lain pod nga square. Di ba kabantay mo na nung? Kay kung mukuan po na siya, kung usahon na siya, kaya na may tendency na ang tubig kay mubanas pa siya pa. So, kung okay lang ang panahon, walay kanang bagyo, walay kanang baha, dili man dito mabandas ang kanang yuta anak nga place. So, kung mabandas siya, ang fertile sa yuta ay mabandas mampud, muna siya kinahanglan yun i-manage ang slopes and use proper crop selection and soil management to minimize pollution. Then second is maintain high infiltration rate to improve soil structure through cultivation practices to enhance water absorption. Ang example ani is kani bitang sa Manawi rice terraces. Usa na sila nga example sa maintain high infiltration rate. Kay diba by layer mo na siya no kanang ano na siya. By layer kayon. Kasi like mo pubong pud sa yuta ba? Kanang by layer, kanang first layer ana na mo siya. Mura niya po siya may pubong yun sa second na pod. So kung makakontrol niya po siya ang yuta ana nga place is dili na po siya mabalas kay naman siya pubong. And then ang water absorption makontrol na po siya ana nga lugar kay tungod ani lang ang style nga mura di ana. Barrier. Oh, ana. And then reduce range of force. Use plants and trees to intercept trade routes and lessen their impact on the soil. So again and again, ibalik-balik since elementary, high school, hangtod karon, balik-balik siya na kung mamutol o kahoy atong milisan. Pero sa istorya, amot ka ang uban, pero dapat siya gunta kung mamutol o kahoy at milisan kay ang kahoy, dapat siya kaya siyang tabang para makalesen sa impact po sa soil. And then again and again, dapat siya ito tabang ang trees sa ato ang environment. Nakasabot ka, class? Yes. Yes, ma'am. So, notice siya ang ways to control soil erosion. And then, manani ang summary. Can you read, everyone? Weathering is the process of breaking larger rocks into smaller pieces. There are types of weathering: physical weathering, chemical weathering, and biological weathering. Soil erosion is the movement of weathered rocks and soil from one place to another place. The natural agent of soil erosion